Para sa isang veteranong abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi dapat gawing issue ang mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President o OVP para sa naging paggastos nito sa confidential fund at makinig na lang sa ombudsman. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sinapalpal ng veteranong abogado na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga kongresista na ginagawang malaking issue ang mga natanggap na resibo mula sa Office of the Vice President o OVP para sa nagastos nito sa confidential fund. Ilan kasi sa malaking issue sa Kamara ay ang mga pangalang nakalagay sa resibo tulad ng Mary Grace Piatos na ayon sa Philippine Statistics Authority ay wala itong record ng kapanganakan. Ayon kay Topacio, bakit daw ginagawang issue ngayon ng confidential funds gayong matagal nang may ganitong uri ng alokasyon sa pondo ng gobyerno? Banat pa nito, natural lamang na hindi mo ibibigay ang mga tunay na pangalan ng iyong impormante sa mga resibo dahil ito nga ay confidential o hindi dapat ipaalam sa publiko. Those could be aliases. Galing po ako sa gobyerno. Ang mayor po, I spent 6 years in the office of the mayor of Manila. May confidential funds yan. Alias yan eh. Galing ako sa DILG, definitely may confidential funds yan. Ibibigay mo ba yung pangalan ng informante mo, yung tunay na informant? Alam niyo, yung tradition ng confidential funds, hindi lang po yan ngayon, ang tagal na yan, panahon pa ni magsaysay. Meron na yung confidential funds. I'm not saying it as a figure of speech. I'm saying it as a statement of fact na kayo magsaysay nag-umpisa yung confidential funds dahil doon sa hook balahap. If you look at history, talagang hindi mo kaya nga confidential, confidential, secret, no, tago. Sinopalpal din ito ang convicted na si Franz Castro sa mga tirada nito sa confidential fund. Nagsalita na raw ang ombudsman sa bagay na ito kung saan sinabi nitong walang sapat na basehan para imbestigahan ang Vice Presidente para sa posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinoopla na nga sila ni Justice Martirez, who is the ombudsman. Bago makikipagdebate pa sila, can you imagine a convicted felon, si Franz Castro, debating on matters of law with a former Supreme Court Associate Justice and Ombudsman? That is the absurdity of our situation now. Namamayagpag itong mga communist front organizations. Dagdag pa na Attorney Topacio. Do you know that after Chairman Cardema was removed from the National Youth Commission, the Kabataan Party List entered into a MOA with the National Youth Commission. Nakapasok na naman yung mga dubious organizations linked to the communist insurgency. Kaya hindi ko maintindihan itong gobyernong ito eh. Just so they can have a broad alliance against the Dutertes, they are willing to ride the dragon's tail and ally themselves with these dangerous institutions and organizations. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMN9 News.